Magandang gabi sa inyo lahat mga kabibi at masaganang buhay. Ngayon tayo mag-prepare o magluluto or magbe-bake ng sushi bake. Ayan, ito papakita sa inyo ang ating mga ingredients na gagamitin for today. Okay mga kabibi, ito yung ginamit natin na imitation crab. Yan, any brand pwede nyong gamitin, no? Pero ito yung ginamit ko, itong Kani Kamaboko Premium Gold. Ayan, pwede nyong bilhin yan sa Chinese groceries. So ito na yung ginawa natin. Di ba, strip, mahaba yon. So pinagtatlo ko siya. Tapos yan, mag-iwalay na siya pagka yun inano nyo, no? Hinimay-himay nyo na konti or binigyan nyo na konting pressure na squeeze, yan, magiging ganyan yan. So ngayon nag-add tayo na konti na yung ibang klase para magkaroon din siya ng texture. Ayan yung kinalabasan. Kinakat ko na rin siya ng manual sa gunting. So ito na, nung sinain ko siya sa rice cooker, regular lang kung paano nyo siya sasaing para lang kayo nagsaing ng regular rice. So gumamit ako rito ng 5 cups na na sushi rice. So pagkatapos niya naluto, nilagyan ko siya nitong Maruchan rice vinegar, mga half a cup lang siya. Imimix nyo lang siya, no, sa kanin. At saka itong half tablespoon of pure sesame oil. At lagyan nyo na rin siya ng kaunting salt. Ayan. So, tapos papakita ko sa inyo yung the rest na gagamitin natin ng mga sangkap. Ito naman yung pagmimix na natin siya, no, ng yung imitation crab. Gagamit tayo sa sriracha. Tapos roasted black seaweed. Yan. Bibili nyo lahat to sa Chinese groceries. Ito, seasoning, rice seasoning. Pwede rin kayo gumamit ng regular mayonnaise. At of course, di mawawala ang black pepper. At ito yung another mayo na gagamitin natin. So, ito yung Japanese mayo. Pero ito yung pinakang makikita nyo sa groceries na ito. Yun. Ganito ang balot niya, no? Yung Kimchi mayonnaise. Ito yung Japanese mayo. So, itong mga ingredients na pinakita ko sa inyo dito. Ito yung pag ready na yun atin piniprepare na imitation crab. So ipagsasama-samahin lang natin ito. At pagkatapos nun, ilalagay lang natin siya dito sa ibabaw ng rice. So yan mga kabibi, ito yung ano natin, itong roasted seaweed snack. Ito yung napaka-importante sa sushi. So kung wala nito, no, para lang kayo kumakain ng sinaing na meron kasamang ulam. Pero pag meron ito, ito yung nag-a-add ng flavor. Kaya ganyan magiging niya, no, texture, no. So yeah, magibili nyo rin to again sa Chinese groceries or sa mga Korean groceries. Kaya mga kabibi, ano na natin, piniprepare na natin yung paano natin isasama ang mga ingredients. So naglagay tayo ng mayo rito, mayonnaise na regular at saka black pepper. Ngayon lalagyan natin siya ng sriracha. Ito yung chilies sauce, no? Ayan. So tatansyahin nyo lang conforme kung ano yung panlasa nyo. Kung gusto nyo maanghang, din lagyan nyo ng marami. So again, nalagyan natin siya ng mayonnaise na regular, black pepper at ang sriracha. Isusunod na natin yung the rest na mga sangkap. So para lalong sumarap, lalagyan natin siya ng jalapeno mayo.
Ayan. So, didiretso na natin. Ito na yun sinasabi sa inyo na Japanese mayo. Nilagyan natin siya. Yung Kimchi mayonnaise. Ayan. Tapos ito yung jalapeno mayo. Kaya yan ang nagpapasarap dyan. Ano. Isusunod yan. Mimix lang natin. So ito yung sinabi sa inyo na inad natin na ano, seaweed, roasted seaweed. Ayan. Tapos i-add na natin tong rice seasoning. Ayan. So yan, kung makikita nyo, no, nilalagay na natin yung ginawa natin na toppings. So yan, gusto ko rin magpasalamat sa akin na Mrs. Kabibi at tayo'y kanyang inassist sa paggawa ng sushi bake. Ayan, kasi actually siya yung talagang expert, no? So I learned from her too. So yan, thank you Miss Kabibi for helping me to prepare this delicious baked sushi. So yan, nakita nyo, inilagyan natin ulit siya ng sprinkle ng roasted seaweed. Ayan. Tapos yung Japanese mayo again. So kung makikita nyo, no, lalagyan natin siya ng design. So yan, inadan natin ulit siya ng design. Ito yung sriracha. Lalong anghang at lalong masarap. Sorry dun sa hindi kumakain ng manghang. Pero that's how it's worked. Go! So, bigay ko ng close up. Yan. So, ready na to mga kabibi na ilagay sa oven. Yan siya. So, inadan natin ng drop of jalapeno. Nako, talagang magaganahan kayo kumain dito, no? Yeah. Okay, inintay na lang natin na mag-ready yung oven at isasalang na natin to for good 20 minutes. Yan, inadan natin pa uli ng isang sauce na para mag-contrast yung kulay niya. No? Ito yung hoisin sauce. So, ito na yung final na ilalagay natin siya sa oven for 350 Fahrenheit ang heat niya at mga 15 to 20 minutes. So, isa-set natin yung alarm para hindi siya masunog. So, yan, isasalang na natin siya. Okay, so kita tayo ng 15 minutes. Okay, yan mga kabibi, ito na yung pinaka-final ng ating prepare na sushi bake. Napakasarap siya, no? Ayan. Ganda ng texture niya at may sarap yan. Tapos, siyempre, combination niya ng roasted seaweed. Yan mga kabibi, kita nyo naman, very successful ang ating prepare na sushi bake. Napakadali lang itong i-prepare. So, just be patient and give the right, prepare the right ingredients and ito magiging resulta. So, again, guys, ito yung Kabibi. Cook with me. Kabibi, halika, magluluto tayo. Napakarami mga pagkain pipiyan sa kusina. Sige. Another aloha. Mahalo. Mahal ko kayo lahat. So, magkita-kita tayo sa next video. Bye for now. God bless you all.